So, mag ang explanation sa among mga geologists is pagsabdak sa trench, pagsabdak sa Cotabato Trench, dito na rebound ang waves, and then the klase sa yuta nga naa nato dito sa Glan, Malapatan is soft Mm. i-compare nimo sa maasim nga limestone sila. So, Mm. pag spread sa wave, ang nakita nato nga dito siya paadto sa may Malapatan, Mm. and Glan, and the Jetson area. Mm. So, humok ang ilang mga kayutaan, so mao to nag-cause nga daghan sila og damages. Okay. Maliban sa coastal uplift, maliban sa landslide and liquefaction, wala bang ibang naobserbahan ang mga taga-geologist natin na pumunta dito sa atin para malaman natin yung mga nangyayari sa lugar natin, particular sa Glan at saka sa Balot Island, Ma'am Nani? So, mao na siya, yung hazard post after the earthquake, one is ground shaking. So, that's ito yung experience natin, that's the vertical and the horizontal movement during the linog. Other hazard is landslide, liquefaction, tsunami, and ground rupture. So, yun yung mga hazard post after a strong earthquake like the 7.8 magnitude. So, yung apat na yun na-observe talaga siya, we have ground shaking, liquefaction, landslide, induced earthquake, and the tsunami. Okay. So, so far, ma'am, how about nakaabot silang area dito sa may Sultan Kudarat sa area? Unsay mga epekto dito, ma'am Nani, sa among dapit sa dihang niadto sila ilan na obserbahan, including ba to may mga balita dito sa Lake Hulon, ma'am Nani? Yes, they have landslides. So, mas daghang mga record natin na may daghang landslide and panagsang damage on structures. And then, in Pagabian area, and then Kalamansig, sila tsunami, 1 meter to 2 meters ang height na base sa ilang assessment sa among mga geologists. So, naabot dito ang waves, bisag na dinhi sa maasim ang imong source because ang nilihok is the Cotabato Trench nga naa sa dagat. So atong 1976 nato ang epicenter atong Libak mao to siya pod nga nag-cause jud og dakong damage dinhang area. Okay. Tama ba, Ma'am Nani, nga ang linog nga atong nasiratian tong 7.8 appeal to sa Indonesia na feel po nila ang linog diri sa tuwa, Ma'am Nani? Yes, naamin nakita sa social media na felt nila og ang tsunami wave nakaabot po sa Indonesia area. So meaning ingon ana dai na, Ma'am Nani, nga sa kakusog sa impact sa 7.8 magnitude galinog. Yes. So dako gid siya kung atong sa ato na siyang kuno sa intensity, that is intensity 8. So atong intensity scale is 110 ra. So duha na lay kulang. So ang ingon nato ang intensity 8 is very destructive tungod kay daghang structures pwede dauton, bridges, roads, and kadaghanan ang prominent nga naggawas ng daghang tag landslide, and we have the coastal uplift. So mo na siya tungod sa kadako sa linog.
Yes, mao gina siya dapat i-strengthen niya sa local government unit nato na maghatag og permit on the building construction. Dapat stricta on following the building code nga mao gani sundo nato para at least dili ka ta magproblema during kasi nga investment manggod po na siya. So you're gonna spend millions of pesos tapos madaot lang because of strong earthquake. So mo na to ginakuan nga kinala mo sunod kita sa balaod on the tamang design and building construction sa atong mga building labi na pag high rise para dili masayang ato investment. Hopefully karon nang go nag-aas naman po sila for the certification ng FIVOX. So kad atong 2023, so ang local government ron naay mga nag-ato sa among opisina to get the certification o sabay hazard ani among patindugan nga area. So hopefully masunod and ma-strengthen jud ang atong mga balaod on building construction. Okay. Lastly, Ma'am Nani, panawagan nato sa tanan kay until now may mga linog pamanta, wala bay mga gawas sa mga fake news regarding sa hitabo nga linog diri sa ato, Ma'am Nani. Okay, so daghan kitag mga fake news kinahanglan natong i-assess. Mag-asta sa designated na agency concern, mangutana ta. So dili man na siya bawal mangutana, dili na kay mag-repost labi na makita ninyo nga dili man sila mo'y in charge nga agency. So we have to ask and then bago mag-repost kasi daghan na tungod sa experience ato naman daghan na gipang lubat-lubatan. Di ba? So daghan na ginervyos daw until now, but we have to expect more slower intensities nga mga linog nato, mga intensity 1 to 5 tungod kay naagitay akong linog nga na-experience. So it takes months pag yun siya. So that cover and hold lagi ako na itong gina-recommend especially in the higher buildings. For those people na nasa ground naman, pwede na go out to secure nga gusto nila. Kaya mo na question, Ron, is that cover and hold applicable? Yes. Still applicable. Why? Ang linog, dili mo ko na siya dugay o more than a minute. So less than a minute kung naa ka sa third floor o saan man mo paggawas ng building. So you have to stay there and protect yourself from falling debris bago ka mo out kung kaya na mo gawas. Because during sa atong experience sa 7.8, daghan og videos naningkamot mo gawas, pero dili ka gawas because halos dili ka kaya ni mo mutindog. So paano ka makagawas kung ingana ka strong ang linog? So you have to stay there and protect yourself from falling debris. Mao na sa atong gini. Okay. Ma'am Nani, daghang salamat, Ma'am.